tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara, ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat kahit papaano lamang sa banal na misang ito sa biyaya at tulong ng Panginoon. Halina't magsisimuna tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan ka sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mangyaring iyuko ang ating ulo, pwedeng ibulong sa Panginoon muna ang ating intensyon. Kasama sa dasal ang intensyon ng mga OFW, ang mga intensyon na tumutulong sa atin. Ngayon din ang intensyon para sa mga may sakit at ang nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ko ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingiling ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa. Sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y makikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong.
Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o puon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupay iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag sa Siyon o puon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, nung sabi ninyo, sino ako? Tanong niya, kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag niyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam ni Jesus sa kaniyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kaniyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro.
Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal ay sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Di po ba kung minsan may banat tayo ng ganito, hindi ko iniisip, wala akong pakialam kasi sinasabi ng iba. At minsan, may payo din tayong ganyan. Huwag mong isipin ang iniisip at sinasabi ng iba. Ang tanong, ito ay pwede nga ba? At kung pwede, dapat nga ba? Naisipin natin ang iniisip at sinasabi ng iba tungkol sa atin. Well, una, ako personally, hindi ako naniniwala na pwedeng hindi natin isipin at all, totally, ang opinion ng iba patungkol sa atin. Kasi bata pa lang tayo wired na tayo dyan Halimbawa, maaaring hindi natin alam pero palagay ko sumunod din tayo sa ating mga magulang. Nung bata tayo, nang sinasabihan nila tayo, close open, alan. Bagamat hindi natin naisip yon kasi wala pa tayong isip noon, pero may inclination na tayo para doon. Yon ang ibig sabihin ko. Ayan na. Nang unti-unti na tayo nagkaroon ng isip. O di ba? Pumasok tayo sa eskwela. Bakit tayo sumasagot sa recitation? Bakit tayo sumasagot sa mga examination, sa mga test? Kung wala tayong pakialam sa opinion ng iba, sige nga, paano tayo nakipagkaibigan? Unless tayo nag-iisa sa isang sulok lang. Siguradong nakiblend in tayo, we establish relationships. O hindi ba? Paano ka makapag-establish ng relasyon? Kung hindi mo ikukonsidera kahit paano ang sinasabi, ang impluensya ng iba. Bakit tayo sumusunod sa mga batas? Bakit tumatahimik tayo kung alam nating dapat tumahimik? Bakit tayo nagdadamit ng maayos? Kahit nga hindi tayo magdamit ng maayos, magdamit tayo ng kakaiba o dibat, kahit paano sa sarili natin, nag-expect din tayo na may makaka-appreciate ng kakaibang itsura natin. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng at all, totally. Hindi natin isipin ang iniisip, sinasabi, o opinion ng iba tungkol sa atin. Kasi yun ay natural na sa atin. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo na maging si Kristo ganito. Kaya po walang masama dito. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw siya sa mga tao? Sapagkat sa puntong ito, marami ng mga nagawang milagro si Kristo. Marami na rin siyang mga naituro sa mga tao. At concern niya kung ano ang appreciation ng mga tao sa Kanya. Sumasampalataya ba sila o hindi? O hindi nga ba't ganun din tayo? Kapag may mga magaganda tayong ginagawa, may mga maganda tayong napapakita, aminin natin, concern natin ang sinasabi o opinyon ng ibang tao sa atin. But then, ito ang gusto ko pong makita po ninyo. Pagkatapos tanungin ni Kristo ang kanyang mga disipulo kung sino siya yun sa mga tao, hindi siya tumigil dun Tinanong din niya ang kanyang mga disipulo. Huwag muna po tayo dun sa more na theological side. Dun muna tayo sa more na personal side. Human side of Jesus. Sapagkat para sa akin pwedeng nag-stop na siya dun Kung ano ang palagay sa kanya ng mga tao. Kasi hamak na mas marami ang mga taong ito kumpara sa 12 niyang disipulo. Pero bakit pati sila ay tinanong pa niya? At sa pagtatanong niya, masasense natin na yun ang mas importante sa kanya. Hindi yung sinasabi ng iba, kundi yung sasabihin ng mga taong sa kanya ay mahalaga. After all, sa kanila naman talaga, pinaka-applicable yung tanong sino ako para sa inyo? Dahil sila ang laging kasama ni Kristo. Dahil sila ang pinaka-nakakakilala sa Kanya. So, kung i-relate po natin ito dun sa sinasabi nating punto kanina, na hindi talaga pwedeng at all, totally, na hindi natin isipin ang sasabihin sa atin ng iba, na in one way or another ay maapektuhan pa rin talaga tayo ng opinion ng iba. We see to it na ang mas i-consider natin, ang mas pahalagahan natin, ay ang sinasabi ng mga taong tunay na nakakilala at tunay na nagmamalasakit sa atin. Ayun. Sapagkat tandaan po natin that there will always be times when we really have to ignore yung opinion ng iba sa atin. Pag sinabing iba, ibang tao.
Pag sinabing iba, yung mga hindi tunay na nakakakilala sa atin. Pag sinabing iba, yung mga hindi tunay na nagmamalasakit sa atin. At pag sinabing iba, lalong-lalo na yung mga taong wala namang mabuting hangarin para sa atin. Sapagkat we have to accept the reality that we will never be everyone's cup of tea. But don't worry, because no one is. Sabi nga po ng isang tao dati, even though that you are the juiciest, ripest peach in the world, there will always be somebody who will hate peaches. Meron taong ayaw sa atin. Meron taong may masasabi tungkol sa atin. Sa kanila natin i-apply yung expression na, ma at pa, malay ko sa'yo, pakialam ko sa'yo. Basta't mabuti ang ginagawa natin, ha? According sa standard ng Panginoon natin, ha? Basta't wala tayong ginagawang masama. We have to ignore what they're saying, what they're thinking about us. But then again, kung tayo maapektuhan, at maapektuhan naman talaga tayo ng sinasabi ng iba, ang i-consider natin para dyan ay kung anong opinion ng mga taong tunay na nakakilala, tunay na nagmamalasakit sa atin. Iyon. Pakinggan natin sila kung tayo kanilang itinatama at appreciate po natin ang mga papuri nila para sa atin. Sapagkat sila nga po ang tunay na pinaka-nakakakilala sa atin. Unfortunately, may mga pamilya na marunong ang magsabi ng mga kamalian natin, pero hindi naman marunong mag-affirm o pumuri ng mga mabuting ginagawa natin. And that is painful for anyone. Sapagkat kung po pwede nga po kasi natin i-ignore ang sinasabi ng iba kasi iba naman sila, hindi na talaga natin ma-ignore at mahirapan tayong ignore ang mga taong sa atin ay mahalaga, yung iniisip at sinasabi nila. Kung puro na lamang mali ang kanilang nakikita at wala silang maganda sa ating nakikita. Kasi nga po pwede talaga nating maatim. Halimbawa ang milyong-milyong mga pangit na komento tungkol sa atin ng iba. Pero hindi yung kahit isang pangit na komento lamang sa atin ng mga taong sa atin ay mahalaga. At kung papaanong pwedeng walang maging kwenta para sa atin ang milyong-milyong papuri ng iba. Kung kahit isang papuri ay wala tayong makukuha. Wala sa mga taong sa atin ay mahalaga. Because while others' opinion about us don't really matter to us, the opinion of those people who matter to us matters a lot. Sa misang ito ay pagdasal natin na pahalagan-tahalaga natin ang pagkakilala ng mga taong sa atin ay mahalaga. Pero ipagdasal din naman natin, lalong-lalo na sa ating mga sarili-sariling pamilya, na pahalagahan talaga natin ang mga tao na mahalaga sa atin. Sabihin natin sa kanila kung may mali sila para itama sila. Pero huwag natin kakalimutan, i-affirm din sila sa mga buting ginagawa nila. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Hindi ako magtutula. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng sapagkat Diyos kilala niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringhin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong ikonsidera lagi ang sinasabi at opinyon ng mga taong malapit sa akin, lalo na yung mga taong may malasakit at pagmamahal sa akin. Pero tulungan mo nawa na pahalagahan din namin ang bawat isa
ay hindi lamang yung mga mali ang sinasabi namin, kundi lalong-lalo na yung mga pagpapalakas ng loob nila, mga magandang katangian nila. At tulungan mo rin po ako, Panginoon, na maisip lagi kung paano mo ako tinitingnan, kung ano ang opinion mo tungkol sa akin, kung paano mo ko minamahal at pinagmamalasakitan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero maging maayos pa rin ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Na para nun sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang ang tinapay na ito sana ay basbasan mo upang ang buhay na ganap ay kamtin ko. O Diyos, narito ang tanging alay ko at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay aming pinagpaguran maging aming buhay tanging sa'yo lamang tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisain at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ang gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin na araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal.
Sa pag-ibig mong ipinlas ang katauhan ng Espiritu Santo ay unang aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan na kalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan na niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na sana ang aming pamilya ay mas mabuklod sana sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahan at pagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasal at ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
hora ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinag-ahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumainyo At rin. sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mga palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At ay ihayag ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin ina. Aking iyahayag ang kadakilaan ng aking Diyos. Masasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking iyahayag ang kadakilaan ng aking Diyos. Masasalamatan
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ng kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nananatiling busila. sa Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na panalangin, patiluhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya na. Mahal na Birhen ng Lazaret, ay kapag kasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin ng walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa walang sawa niyong pagtulong na nagiging dahilan para ma-maintain po natin ang simbahan at makatulong po tayo sa iba't ibang mga tao at mga simbahang nangangailangan. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.